Welcome back. Welcome back dito sa channel ko. Pag-usapan natin itong NBA All-Stars, yung mga pumasok sa NBA All-Stars. Pasok ba yung inyong paboritong player? At pag-usapan din natin yung mga nasnub. Sino ba yung mga nasnubs? Pag-usapan natin yan. At ang aking pong isa pang topic ay yung paborito natin topic lahat. Gilas Pilipinas, malapit na po yung kanilang laban dyan sa Qatar. At napapaisip ako kasi karamihan po ng mga players sa Gilas Pilipinas ay mga veterano. May mga bata, pero sa tingin ko, meron pong dalawang players na sa tingin ko pong magiging future ng Gilas Pilipinas. Yan po ang sasabihin ko sa inyo, yung opinion ko dito. At gusto ko rin malaman para sa inyo kung sino yung dalawang players na sa tingin nyo magiging future ng Gilas Pilipinas. I-comment nyo down below at let me know kung agree kayo sa akin. Pero NBA muna tayo pagkatapos nito. Welcome back to Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Presented by Arena Plus. Araw-araw makipagkwentuhan kayo sa akin, basketball at boxing. Tig isang video yan recorded. Ginagawa ko every morning at least or afternoon na pala ngayon. Medyo busy, ang daming ginagawa. Anyway, NBA All-Stars. Na-share, like mo na, comment mo na ba? Eto na po, no? Pumasok dyan. Tatakpan yung isa eh. Pumasok po dyan, syempre yung paborito natin si Stephen Curry, si Kevin Durant, SGA, LeBron James, at si Nikolai Jokic. Yan po yung mga pasok. At syempre sa Eastern naman, Giannis, Jalen Bronson, Donovan Mitchell, Jason Tatum, Karl Anthony Towns. Yan po yung mga starting lineup. Walang problema yan. Actually, okay sa akin yan. Pero, actually, nagulat ako si Anthony Davis, bench siya. Anthony Edwards, James Harden, Jaren Jackson, Alperen Sengun, Victor Wembanyama. Hindi ako masyadong nagulat. Pero yung Jalen Williams, Sengun at Jackson, marami na pala silang followers. Ibang klase, no? Ang alam ko pala, merong, medyo naguguluhan ako dito sa All-Stars kasi minsan yung coach din pipili eh. Anyway, sa East naman, si Jaylen Brown, Cade Cunningham. Marami na rin sumusuporta kay Cade. Darius Garland, Tyler Hero, Damian Lillard, Evan Mobley, and Pascal Siakam. Walang problema yan. Pero ang problema ay yung mga nasnub. Sino yung para sa inyo nasnub po na dapat pasok na rin sana dito po sa NBA All-Stars? Ito na, pag-uusapan na natin. Kung sino yung sa tingin ko na dapat, the 2025 NBA All-Stars snubs. Ito yung number 1 ko. My number 1 is si Devin Booker. One of the best scorers yan in the league. 25.5 points average, hindi nakapasok. Let me know kung okay sa tingin nyo, okay lang kahit di siya makapasok. I think dapat ipasok siya, no? And then number 2, my number 2 is this guy. Grabe hassle nito. Siguro hindi siya masyado ma-appeal sa mga fans, pero grabe naman yung stats niya. 20.9, 14.5 rebound. Hindi pa pang all-star stats yan. Meron pa nga mga players dyan na mas mababa pa sa kanya. Diba? And then, of course, number 3, ito, si Kyrie Irving. Kyrie Irving is not an all-star, yet he's still averaging 24.2. Hindi ko maintindihan, ha? Ba't ganon? Okay. And sa Western naman, LaMelo Ball. Sobrang ganda ng laro ni LaMelo Ball. Although na-injured siya, but still he should have been named as an all-star. Sa aking pananaw. And Tyrese Maxey, top scorer din to ng Philadelphia. Actually, sa tingin ko, ito yung future ng Philadelphia 76ers eh. Speaking of future. And the last one on my list, and ito talaga, NBA leaders in assist. No? 11.4 assists. Yan talaga ang medyo nagulat ako na bakit hindi nakapasok. So, yun yung aking 6 para sa akin na dapat napasok sa NBA All-Stars na nasnubs. Kayo, sino sa inyo? Anyway, pag-usapan natin na yung second topic ko. I just wanted to share. But let me know your comment para po dito sa NBA All-Star. I'm just doing 2 topics para at least 2 na kagad yung ma-share ko sa isang video.
Yung aking pangalawang i-share, nung isang araw nag-usap kami ng mga kaibigan ko kasi nga wala si Kai Soto, si Junmar Fajardo, medyo hindi na bata, si Japet Aguilar, nandiyan pa rin, hindi na bata. Nag-usap. Tsaka na Chris Newsome, at actually ang dami ng mga 30 plus dyan na posibleng bilang na rin ang taon nila sa Gilas Pilipinas. So, may nagtanong sa akin, Sir, sino sa tingin mo yung future ng Gilas Pilipinas? So, may naisip akong dalawang players. Obviously, yung dalawang players na ito, bata pa. And I think they will be the next anchor of Gilas Pilipinas. Emerging, actually, hindi ito una yung naisip ko. Ngayon lang ito, no? Ito, as of this moment, ito yung nasa isip ko. So, I'll reveal this to you right now. This is the first player on my mind that will be the future of Gilas Pilipinas. Ito pong si Carl Tamayo. 6'7", modern stretch, at saka ang ganda na ngayon ng laro nito sa international scene sa Japan, ano? And I think ito ang abangan natin. We'll see if kaya niyang i-translate yung kanyang performance sa kanyang shooting range at saka yung kanyang offensive weaponry sa darating pong Doha at saka sa qualifiers. But he is certainly a future. May height na, kaya pa lumaro sa labas at saka sa loob. Speaking of my height, ang pangalawa kong future sa tingin ko ng Gilas Pilipinas ay ito. This is obviously AJ Edu. AJ Edu, barring injury, kung sakali man, well, syempre, pag na-injured siya, yun ang problema. But kung walang injury to, isa to talaga sa tingin kong malaki ang maitutulong po sa Gilas Pilipinas. Si AJ Edu, of course, rim protector yan. I think, malalakas pa siya, no? And wala pa naman siya sa prime, basta maalagaan lang, hindi lang Tsaka energetic din ito maglaro. And of course, he has the size. 6'10". He's not 7'3", but 6'10" is not bad. So sa tingin ko itong dalawa, offense, defense. So sila yung pwede mag-anchor. And then the second chance points para dito kay AJ Edu. So ang expectation ko in the future, si Carl Tamayo is ma-develop into a second main scorer, aside from obviously the naturalized player. Yun naman lagi. And kay AJ Edu, I expect him to be talagang parang parang Rudy Gobert na reliable sa loob, but yet kinakatakutan sa depensa. Yun yung sa aking nakikita. So sana mag-invest si Coach Tim Con at tasain niya tong dalawa na to, because I do feel na sila yung sunod na magiging top players po ng Gilas Pilipinas. So dalawa lang ang aking pinili for now. But of course, marami naman tayong magagaling na mga players na pwede pang idagdag dyan. But for now, dito sa dalawa na to, na-excite ako. Kayo guys, kung dalawa lang pipiliin nyo, sino yung dalawang bottom players ng Gilas Pilipinas? Currently hindi yung mga baguhan sa tingin nyo pwede maging future. Kasi mahirap pag maglalagay kayo dyan ng mga baguhan kung di naman kuhanin niya ni Coach Tim Con, di ba? Let me know guys on the comment section. Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell.